Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat na abuti ng tinig na ito. Sumainyo lahat ng pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang Reckoning of Times, episode 53. Makikita sa Bible sa Genesis chapter 29 verse 33. Nung si Simeon ay isinilang, si Jacob ay 48, si Isaac ay 108, si Eber ay 433. Ito ay nakukuha ito ayon sa my chart of generation table. Ayon na rin sa mga given sa mga banal na kasulatan dahil ito yung the age of someone plus the age of someone when other one was born. So, meron na ang pagsilang, meron kapanganakan dito. O kaya makukuha din ang kanilang mga araw kahit na sa mga banal na kasulatan ang given lang sa passage lang ang given. Ang previous episode ko ay ang episode 52 na si Eber ay 432, si Isaac ay 107, si Jacob ay 47. Ito ay sa taong 2056 year count katumbas ng 1944 BC. I-add lang itong year BC plus year count plus BC is equals year count BC 4,000. Ang 2056 plus 1944 equals 4,000 year count BC. Ang topic ko ngayon ay ang episode 53. Dahil sa episode 53, si Jacob dito ay 48, ayon sa kwintada ng my chart of generation table, mamaya ipapakita ko dito. 48 si Jacob, at sa episode 52, si Jacob ay 57, so 1 year lang ang gap. O kaya lahat dito plus 1, maliban lang dito sa BC form, dahil minus 1 ito. Si Eber 432 plus 1 is 433. Si Isaac na 107 plus 1 is 108. Si Jacob na 47 plus 1 is 48. Ang 2056 year count plus 1 is 2057 year count. Ang katumbas ng 2056 year count ay 1944 BC. So, ang 1944 BC minus 1 is 1943. Minus 1 ito dahil ito ay from 4,000 to 1 AD. Ito ay BC form. Ito isa ay year count ito mula 1 to 4,000. Kaya ito plus, pataas na pataas. Ito naman pababa ng pababa. Okay pa minus. Dito sa 2057 year count, katumbas ng 1943 BC, dito na isinilang si Simeon. Dito na ang kabuuan ng episode 53 na ito na lahat ng kabuuan niya. Kaya dito na ako sa structure ng 9th day structure. Ito ang 9th day structure. Tapos ng 7th, 8th, ito yung 9th. Ito yung pang 3,000 years kung mabuo ito. Ngunit dito pala ang topic. Ito nga pala ang pangatlong araw ito sa pagbibilang dahil ang mga bilang ay nagmula sa 7th day. Nang matapos likhain ng Diyos ang buong sanlibutan sa 6th day. So, ang bilang ng taon ay nag-umpisa sa 7th day. Ito na yung 7th day. Anong nakaraan, 7th day, 8 days, ito yung 9th day. So, dito lang ang topic ngayon. Pag nabuo ito yung pang 3,000 years. So, dito lang ang topic. 2057 year count katumbas ng 1943 BC. So, ito yung, dahil sa 1 year lang naman napakaliit na, dito, kinuha ko yun dito, in-expand ko dito. Ang previous na 2056 year count, si Jacob dito ay 47. Ito rin yan. Ito rin dito. O kaya sa topic ngayon na si Jacob ay 48. Ito si Simeon naman ay sinilang dito sa taong 2057 year count. Ang katumbas dito ay ang 1943 BC. Ang previous na 2056 year count, si Eber ay 432, si Isaac ay 107. Si Jacob ay 47, si Ruben isinilang dito sa Genesis chapter 29 verse 32. Ang BC niya ito 1951. Ito yung 1951, ito yung 2049. Year count 1951 BC. Ang 2056 year count katumbas ng 1944 BC. Ito yun ang previous topic. So, ito yun na ngayon, ang topic ngayon ay ang 2057. So, ang previous 2056 plus 1 equals 2057. Dito si Eber ay 433 na. Si Isaac na mula 107, 108 na plus 1 lahat yan. 107, 47 si Jacob, so 48.
Dito si Simeon naman ang isinilang sa Genesis chapter 29 verse 33. Itong mga to, ito lang ang given sa mga banal na kasulatan, ang kanilang kapanganakan. Meron sila lahat dito, kanilang kapanganakan. Kung kaya, dito muna sa pagsilang kay Simeon, ang topic ngayon, na 2057 year count, katumbas ng 1943 BC. Ang nagmula ito sa 1944 BC, ito yung 2056 year count, katumbas ng 1944 BC. Minus 1 is 1943 BC. Ito yung bangga na ito dahil itong count na ito yung plus 1, ito naman minus 1. Ito ay magmula sa 1 to 4,000, ngunit dito pa lang sa 2057. Ito naman mula ng 4,000 hanggang 1 AD, ngunit dito pa lang sa 1943 BC ang topic ngayon. Ito na ang pagbabangga ng mga taon. Dadako naman ako dito sa my chart of generation table. Ang una kong pinapakita dito, dahil nung 40 pa lang si Jacob ay wala pa dito sa baba. So ito lang yung unang pinapakita ko. Ngayon natapos na rito. Tapos na dito, wala na ditong mabibilang dahil dito sa 40, itong 40 na ito, wala pa dito sa baba, wala pang isinilang sa baba. Ngunit sa 47, ito ng 47, ang previous topic, 47 si Jacob, isinilang si Ruben. Ang topic ngayon, ang 48 si Jacob, isinilang si Simeon. Ito pa rin si Iber, 433 na si Iber dito. Ang previous na 433 na. At ang bilang ng taon ay 2057. Ito yun. Ito pa rin yan ang bilang niya. O kaya pagdating dito, nangyari ito dahil sa 40 years dumating si Jacob sa Mesopotamia. Naglingkod siya ng 7 taon para kay Raquel. Ngunit dinaya si ni Laban, ang binigay sa kanya nung pinakasal na si Jacob ay si Leah. Kung kaya binigay na sila maging asawa, pati si Silpa na alipin niya. So nakiusap si Laban na palipasin ng 1 linggo at ibigay din si Raquel sa kanya kung maglingkod pa ng 7 taon. Kaya mula 47, nagkaanak na si Jacob kay Leah, kay si Ruben. So sa 48, si Simeon. Kaya naglingkod pa si Jacob ng 7 taon. Mula 47, inabot pa siya ng 54 years, ang pang 7 taon para sa 2 asawa, si Raquel at saka si Leah. O kaya dito, sa 7 taon, mula 47 to 54, ang anak ni Jacob dito ay 12. O kaya meron ditong mga anak niya na pareho ang taon. Si Judah at saka si Levi at saka si Dan, si Judah at si Naphtali, si Gad at saka si Isakar, si Asher at saka si Zebulun, andin si Dina, si Joseph. Si Dina ito ay babae, hindi ito sinasali na sa bilangan ng mga Hudyo. Kung kaya dito ay bilang ng mga taon para wala tayong mamimiss dito. Makukuha natin ang bilang ng mga taon at ang gap sa kanila. Kung kaya isinama ko si Dina at ang bunso dito ay si Joseph. Ngunit dito pala ako sa topic na si Simeon ang isinilang. Sa 48 si Jacob, isinilang si Simeon. Ito naman sa 433 naman si Iber. Ito sa taong 2057 year count, katumbas ng 1943 BC. Hanggang dito na lang muna. Sa inyo lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak na manunubos ng sanlibutan. Amen at amen.